Ipinakita ni sila kay Vakir ang isang malaking database ng mga maalamat na artifact na nakatago sa kalaliman, at nakiusap itong laktawan ang mga palapag 5 hanggang 8 kapalit ng pagpili ng kahit anong isang bagay mula sa listahan. Bagamat mabilis na sumabat ang kanyang mga kapatid at sumigaw na hindi kailanman makikipagkompromiso ang Kon-ik ang Panginoon sa isang demonyo, talagang naging kawili-wili para kay Vakir ang alok. Nagulat ang 3 kapatid na sineseryoso ng kanilang Panginoon ang alok. Habang napabuntong hininga sila at pinuri ang kanyang pagpili, sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya dahil sinadya niyang itago ang lahat ng ranggo at paglalarawan ng mga bagay, na inaasahang malilinlang si Vakir ng isang magarbong ngunit walang silbing item. Kumpiyansa siyang hindi niya makikilala ang tunay na malalakas na kagamitan at nakahinga siya ng maluwag dahil tila gumagana ang kanyang plano na dayain siya. Gayunpaman, mahinahong sinuri ni Vakir ang screen bago ngumiti ng may kumpiyansa at itinuro ang isang simpleng artifact na parang timangan. Nanlamig si Zilla sa takot at tinanong siya kung talagang sigurado siya sa pagpili ng timbangang iyon. Kinumpirma ni Vakir ang kanyang pinili, itinuro ang timangan sa itaas mismo ng kanyang ulo at nagkataong nabanggit na ito ang mukhang pinakamahusay na item na available. Lumubog ang puso ni Zilla nang mapagtanto niyang natagpuan niya ang timangan ng sapilitang pagkakapantay-pantay, isang S-rank na artifact na unti-unting pinapataas ang lahat ng istatistika ng isang user upang tumugma sa kanilang pinakamataas na istatistika. Hindi niya maintindihan kung paano napili ni Vasir ang pinakamalakas na cheat item sa buong database. Pinagpapawisan ng dahil sa kaba, nagtataka siya kung paano niya nalaman ang nakatagong kapangyarihan ng timangan bago pa man. Nagkibit balikat si Vakir at sinabing pwede nilang kanselahin ang kasunduan kung hindi niya ito maibibigay, na pumilit kay sila na mabilis na pumayag upang hindi niya mawala ang pagkakataong maalis siya. Inaliw niya ang sarili sa pag-iisip na baka hindi rin alam ni Vakir kung paano gamitin ang gayong komplikadong artifact, sa paniniwalang ang pag-iwas sa labanan ay isang malaking panalo na, kumalat ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha habang inihahanda niyang ipadala si Vakir palayo, batid na sa susunod niyang pupuntahan, kahit isang S-rank artifact ay hindi na siya maililigtas. Habang pumapasok si Vakir sa portal ng teleportasyon, kumislap sa harapan niya ang ilang abiso ng sistema upang kumpirmahin ang mga bagong titulong natamo niya sa mga ibabang palapag. Nang tingnan ang kanyang na-update na screen ng istatistika, nakita niya ang kanyang mga bagong titulo. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay ang kanyang pahina ng istatistika na nagpapakita na sa wakas ay na-unlock na niya ang kanyang nakatagong resistensya sa mana. Nagawa niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng S-rank conversion bug at pag-ubos ng 10 gintong candy na kinuha niya mula kay sila, na matagumpay na na-unlock ang bihirang istatistika sa huling segundo. Bagamat gumana ang tsansa, labis pa ring nalilito si Dek Arabia sa mga ginawa ng kanyang Panginoon. Tinanong ng sinaunang demonyo kung paano niya natukoy ang isang luma at ordinaryong timangan bilang isang maalamat na S-rank artifact sa libu-libong pagpipilian. Habang hawak ang timangan, basta na lang tinanggihan ni Vakir ang tanong, sinabing swerte lang siya ulit. Sa katotohanan, umasa si Vakir sa kanyang kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, na nagsabi sa kanya kung aling artifact ang pipiliin upang sirain ang balanse ng laro. Naalala niya ang isang tala tungkol sa isang mahinang estudyante sa kanyang nakaraang buhay na hindi sinasadyang natugunan ang mga kinakailangan upang ma-unlock ang eksaktong artifact na ito sa mga unang araw ng tore. Ang estudyanteng yun ay mabilis na naging isa sa pinakamalakas na hamon salamat sa timangan. At dahil inilarawan ng mga memwa ang kakaibang hugis nito, madali itong nakilala ni Vakir. Pakiramdam niya ay isang biyaya sa anyo ng pagsubok ang paglaktaw sa mga palapag na yun. At kahit nahiwalay siya sa kanyang mga kapatid, binigyan na niya sila ng sapat na mga tip upang mabuhay ng mag-isa. Nang balaan siya ni Dek Arabia na ang paglaktaw sa mga palapag ay malamang na isang bitag na inilatag ng mga tagapamahala ng tore, mahinahong tumugon si Vakir na batid niya ang panganib. Idiniin ni Dek Arabia na isang nakamamatay na bitag ang maaaring naghihintay sa susunod na palapag, gaano man sila kalakas, at pumayag si Vakir na iyon ay isang tunay na posibilidad. Hinimok ng demonyo ang kanyang Panginoon na manatiling alerto, pinaalalahanan siya na ang mga hindi inaasahang variable ay maaaring sumire sa kahit na ang pinakamahusay na mga plano. Pabiro sinabi ni Vakir sa demonyo na ang gayong payo ay hindi masyadong nakakumbinsi mula sa isang taong nabigo sa kanyang sariling mga plano.
Ngunit palihim, nanatiling nakatutok si Vicker, alam niya mula sa kanyang mga memoir na ang kalaliman ay lubhang hindi regular, at dahil random ang destinasyon, ang kanyang susunod na hinto ay maaaring ibang-iba mula sa kinakaharap ng iba. Habang mainam na malaman ng maaga ang eksaktong layout, maaari lamang siyang umasa sa kanyang nakaraang mga alaala upang maghanda sa anumang darating. Di nagtagal, lumitaw ang isang serye ng mga alerto ng sistema, na nagkukumpirmang nalampasan na nila ang ika-4 na palapag at nilaktawan ang nakapapasong disyerto ng ika-5. Nagpatuloy ang mga abiso sa pagbibilang habang madali silang dumaan sa mga palapag 6, 7, at 8, hanggang sa isang huling tunog ang nag-anunsyo ng kanilang pagdating sa ilalim ng lupa na palapag 9, ang laboratorio ng Dragon Man. Lumabas si Vicker sa portal at tumingin sa paligid, natagpuan ang kanyang sarili sa isang tahimik at malinis na silid na may payak na puting tile. Bago siya makagalaw, mabilis na sinabi ni Dec Arabia na maghintay, napansin ng ilang madidilim na anino na gumagalaw sa likod ng makapal na dingding na salamin. Biglang, sumalpok sa salamin ang mga kakilakilabot na mutated na halimaw. At kahit na nalilito si Dec Arabia na makita silang nakasuot ng uniforme ng akademya, agad na napagtanto ni Vicker na sila ay mga biktima ng isang kakilakilabot na eksperimento. Habang pinoproseso ni Vicker ang malungkot na katotohanan ito, isang biglaang malakas na pagyanig ang marahas na yumanig sa buong palapag, na ikinagulat niya. Nagpanik si Dec Arabia habang biglang umangat ang silid na parang high-speed elevator. Umakyat ng diretso sa isang malaking madilim na balon na may malakas na pagsisisi ng singaw, at nanatili sa pwesto ang silid. At habang bamalat ang isang alon ng pangamba sa demonyo, mahinahong naghanda si Vicker sa anumang bangungot na naghihintay sa kanya. Bumukas ang silid upang ipakita ang isang malaking kumikinang na kamera na puno ng higanteng lumulutang na mekanikal na mga blok, na minarkahan ang kanyang opisyal na pagdating sa sentro ng laboratorio. Habang tumitingin sa malawak na espasyo, mabilis na nakuha ang atensyon ni Dec Arabia sa isang kakaibang kumikinang na orb ng lilang enerhiya na lumulutang sa itaas nila. Biglang, umalingaw-ngaw ang isang malakas na hiyaw mula sa kisame at nagulat silang tumingala upang makita ang isang tao na mabilis na bumabagsak mula sa langit ng diretso sa kanila. Sa malakas na pagbagsak, eksaktong lumapag ang tao sa itaas ni Vicker at natamba siya ng nakadapa. Tanging ang bagong dating, ang estudyanteng may puting buhok na si Sinclair, ang umupo at umuungol sa sakit. Nang tuluyang tumingin pababa si Sinclair, lubha siyang nagulat nang mapagtantong nakaupo siya mismo sa itaas ni Vicker.